today for a soul returning from the wild. See the Father meets him out upon the way, welcoming his weary wandering child. Glory, glory, how the angels sing. Glory, glory, how the loud harps ring. 'Tis the ransomed army like a mighty sea, pealing forth the anthem of the free. Ring Uy, Vera, ayos. Good morning po sa ating lahat. Yan, isang Morning mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay second day yan, ng December. Ayan, at ito yung, sabi nga natin ito yung pinaka-aantay. Lagi. Hindi naman lahat. Pero halos, December, ang ating Christmas season. Ayan, kaya good morning po sa ating lahat. Advance Merry Christmas sa ating lahat. Ayan, at bago po kami magsimula ay gusto po namin muna kayong batiin. Ayan, baka hindi na nakabangon yung iba sa lamig. Good morning po at ayan, babatiin muna namin kayo isa-isa. Tignan natin sino yung mga naka-live dyan. Yung mga members, especially yung mga high schooler. Ayan, baka wala nang high schooler na nakikinig baka wala na nakikinig na high schooler. Sige nga, Sir Mark, tignan natin ang mga sige pong pakibati mo muna yung. Especially po, andyan po yung ating mahal na pastor. Good morning, Morning po. Si Ma'am Heidi Sanet. Good morning, Morning, po. ma'am. Sister Zia. Si Zia lang atang high schooler Good morning po. Kay Ma'am Mayra, good morning po. Ma'am Mayra, si Denmar. Yan, nakikinig. Diba? Si Sir JC. Tama ba, Sir Mark? JC ang nakalagay dyan. Sir Jonas. One. Good. Kay Ma'am Marlar. Good morning po. Hindi ko masyado makita. Yan. Kay Ma'am Joyce, good morning Kay po. Ma'am Joyce. Kay Sir Digno, good morning po. Kay Ma'am Rolyn Sanet, good morning po. Sila pa lang pala nakikinig. Sabi ko na nga ba. Wala pang high schooler na nakikinig, si Zia pa lang. Ayan. Kaya mga parents, since nandyan po kayo, maganda makapakinig muna yung mga anak ninyo na high schooler. Ayan, kung nag-prepare man, ayan, maaga sila nag-prepare, maganda na meron muna silang mapakinggan na salita ng Diyos. And this December, nabanggit nga po na ating pastor na ang theme natin is this December is our family month. Okay? Ito po ay ating family month. Kaya nga, ang theme is to commit our family first. Diba? Commit our family first ngayong Christmas season. Dahil ang goal ng ating church, ang kagustuhan ng ating church ay buong family na magse-celebrate ng Christmas with the church. Okay? With the church. Kasi hindi naman lingid sa ating kaalaman na pag Christmas, minsan pupunta sa probinsya or kung saan-saan magpupunta, doon isi-celebrate ang ating Christmas. Okay? Pero dito po sa ating simbahan, ang goal ng ating church at ang plano ng ating pastor is to have our family na nagsi-celebrate with the church. Okay? Kaya nga dito po ay kinakailangan ay i-commit natin yung families po natin,
na dito po mag-celebrate sa simbahan na ating Christmas. Okay? Kaya nga napakaganda na buong family nagsi-celebrate ng Christmas together with the church. Okay? Kaya nga, since ngayon ay devotion ng mga high schoolers, alam nyo mga high schoolers, napakaganda na kasi minsan, isa sa nakikita natin, nandyan yung tatay, nandyan yung nanay, nandyan yung mga ibang anak. Pero yung ibang young people ay wala. Diba? Yung mga high schoolers ay wala. Wala dito sa simbahan. Paano ninyo sineselebrate ang inyong Christmas? Pero, in order for us na yung buong family, lalo na kayo mga high schoolers, napakaganda nga na kung kayo ay nandito na sa simbahan, yung mga family members ninyo ay wala pa, napakaganda na dalhin nyo sila dito sa church. Napakaganda na dalhin nyo sila dito sa simbahan at dito natin isi-celebrate ang ating Christmas season. Kaya nga, gusto ko pong i-share sa inyo na who must be our focus, diba? Who must be our focus in our plans this Christmas season. Okay? Kasi, again, ang theme natin ngayon is to commit our family first. Na buong family ay nandito sa simbahan. Magse-celebrate ng Christmas. Kaya nga, paano po natin yan magagawa? Especially sa inyong mga high schoolers. Ang aking question ngayon ay, who must be your focus? Sino ba yung dapat focus mo in your plans this Christmas season? Okay? Sino ba dapat ang focus mo ngayong Christmas season? Okay? Yan. Pero, kaya isi-share ko po sa inyo, sino nga ba dapat ang focus natin ngayong Christmas season, tayo mga young people? Okay? Sabi dito sa Matthew chapter 1 in verse number 21. Matthew chapter 1 in verse number 21. Okay? Sabi ng Bible nga dito, and ang she na tinutukoy dito is no other than Mary. Okay? And she shall bring forth a son. Okay? And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Okay? So, sabi nga ng Bible in Luke chapter 19 in verse number 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Okay? Again, ang pag-usapan natin is who must be our focus. Pag sinabi nating focus, it means the central point. The point of concentration. The central point, kumbaga ay yung pinakasentro. Yan. Yung pinakasentro. Or the point of concentration. Kung saan ka nakakonsentrate. Kung saan ka nakatuon. Kung ano yung binabantayan mo. Sino yung pinakasentro. Okay? Ano yung pinakasentro. And, brethren, mga high schoolers, alam nyo, wala nang binasa na natin. Okay? Kaya meron tayong Christmas season. Kasi alam nyo ba, ano ba pag sinabi nating Christmas? Okay? Sabi ko nga po sa inyo, ito yung pinakaantay natin. Diba? Madalas na pinaghahandaan natin. At excited ang mga tao. Di ba yung Christmas? Yung pag Christmas, ano agad ang pumapasok sa isip ng tao? Regalo. Di ba? Gifts. Kainan. Di ba? Kaya nga i-ready nyo na yung 500 pesos nyo daw na budget ninyo. Di ba? Sabi ng DTI, 500 na budget ninyo sa Noche Buena. Pinaghahandaan ng tao ito. Excited ang tao dito. Pero mga kapatid, ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Nagsiselebrate ang tao ng Christmas pero hindi nauunawaan ng Christmas. Diba? Sino ang focus nila ngayong Christmas? Diba? Kaya nga yung word na Christmas, nabanggit ko na rin po ito noon eh. Diba yung Christmas? Ano ang ginagawa ng mundo? Ano ang ginagawa ng sanlibutan? Inaalis yung word na Christ. Diba? Ano pinapalit nila? X. Diba? Xmas. Diba? Yun ang ginagawa ng sanlibutan. Kaya nga, Satan is trying to put away the Lord Jesus Christ. Lalo na sa celebration ngayong Christmas, yan ang gusto ng dyablo. Na alisin ang Panginoong Hesus Kristo. Especially in this kind of season.
Satan is using many devices to deceive people and to make Christians out-focused. Kaya nga maraming Kristiyano na nawawala sa focus. Bakit? Hindi alam. Hindi alam kung paano i-celebrate ang Christmas. Hindi alam kung saan ang sentro ng Christmas, ng Pasko. Hindi alam kung saan nakatuon ang selebrasyon ng Pasko. Kaya nga, we have to understand who must be our focus this Christmas. Ngayong Christmas season. Sino nga ba ang sentro ng iyong Pasko? Yan. Pero again, from the word itself, makikita natin na Christmas. Sino ang pinaka-focus dapat natin ngayong Christmas? It is no other than the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya nga, merong Christmas dahil merong ipinanganak. Ano sabi ng Bible? And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name, who? Jesus. For he shall save his people from their sins. Pag sinabi natin Jesus, it means Savior. Yan, tagapagligtas. Tagapagligtas. Sabi ng Bible, for he shall save his people from their sins. Okay? Kaya nga tayo mga anak ng Diyos, mga high schoolers, nandito na tayo sa simbahan, napakaganda na maintindihan natin at mapaalalahanan ulit tayo na ang focus natin, ang sentro kung bakit meron tayong Pasko ay dahil meron Panginoong Hesukristo. Okay? Dahil meron Panginoong Hesukristo. Ang focus natin ngayong Pasko, bakit tayo merong selebrasyon ng Christmas ay dahil merong ipinanganak na Panginoong Hesukristo. Diba? Christmas shows that there is no Christmas without Christ. Walang Christmas, walang Pasko kung walang Panginoong Hesukristo. 1 Timothy, buksan natin ating Bibles in 1 Timothy chapter 1 in verse number 15. 1 Timothy 1 in verse number 15. And then pupunta po tayo sa 2 Timothy chapter 1 in verse number 10. And 1 Timothy chapter 1 in verse number 10. Okay? Basahin mo nga pong yung 2 Timothy 1:10 mamaya. And sabi ng Bible, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came. Okay? Christ Jesus came. Bakit po bumaba ang Panginoon Kristo dito? Ipinanganak siya. Ibinigay po siya ng Diyos Ama into the world. To what? To save sinners. Okay? Kaya nga, the Lord Jesus Christ is our Savior. Kaya nga siya ang ating tagapagligtas. Dahil bumaba siya mismo dito sa lupang ito at wala siyang ibang pinakaplano, wala siyang ibang pinaka-focus na dapat gawin to save sinners. Okay? Kaya nga merong Pasko. Kaya nga, our Lord Jesus Christ must be our only focus. Kaya nga ang Panginoon Kristo dapat ang sentro ng iyong Pasko. Di ba? O mga high schoolers, Disyembre na. December na. Paano mo i-celebrate ang iyong Pasko? Ang tanong, sino ang focus mo sa mga plano mo ngayong Christmas? Di ba? 2 Timothy chapter 1 verse 10. 2 Timothy chapter 1 in verse number 10. Sige, basahin mo po. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death and had brought life and immortality to light through the gospel. Basta parang ano. Kaya nga bumaba po ang Panginoong Jesucristo dito sa lupang ito. Kaya nga we cannot deny the fact that the very reason why we have this Christmas season is for us sinners to have salvation. Kaya nga hindi natin maitatanggi na ang pinakarason bakit po meron tayong Pasko ay dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo. Okay? That's why Jesus alone must be the center. Siya dapat ang sentro.
our point of concentration, kung sino man ang dapat pagtuunan natin ng pansin, kung sino man dapat tayo saan man tayo dapat na-concentrate as we go along in this season, this Christmas season, ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Dapat wag nating hayaan na aalisin ng dyablo ang Panginoong Kristo sa selebrasyon natin ngayong Pasko. Kasi siya nga ang pinaka-sentro kung bakit may Pasko. Kaya nga, yan ang ginagawa ng sanlibutan. Inaalis ang Panginoong Kristo. Nakakalimutan na ang Panginoong Kristo ang rason bakit mayroong Pasko, at ang nakakalungkot, kahit mga Kristiyano ay nabibiktima. Kahit mga Kristiyano ay na-out of focus. Diba? Acts chapter 5, in verse number 31, o verse number 30, sabi ng Bible, the God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hung on a cross, on a tree. Verse number 31, him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior. Okay? A savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Kaya meron ang Panginoon Kristo for repentance, for the salvation, for our salvation, and forgiveness of our sins. Kaya nga, again, the question, who is your focus? Sino ang pinagpupukusan mo ngayong magpapasko, ngayong Disyembre na? Meron tayong mga plano, pero ang tanong, sino ang sentro ng iyong plano ngayong Pasko? Sino ang focus ng iyong plans ngayong Christmas? Nandyan ba ang Panginoong Kristo? Nakikita ba ang Panginoong Kristo dyan? Ang Panginoong Kristo ba ang pangunahin sa iyong plano ngayong Christmas? Kaya nga napakaganda, mga scholars. Kaya nga merong plano ang ating simbahan, may programa ang ating simbahan, di ba? Meron tayong again, itong December is our family month. Merong presentation sa bawat families, okay? At bawat group meron tayong mga programa, meron tayong Christmas fellowship as a group, meron tayong exchange gift, meron tayong Christmas fellowship as a church, meron tayong sport fest. O, di ba? Sabi nga ng ating pastor, kaysa naman kung saan-saan magpupunta, doon mo isi-celebrate yung Pasko mo, yung Christmas mo, napakaganda na dito natin i-celebrate ang ating Christmas sa simbahan. Diba? Huwag tayong hihiwalay sa programa ng ating church. Kaya nga, we must all our focus in our plans this Christmas is no other than the Lord Jesus Christ. Dapat ang Panginoong Kristo lamang ang sentro ng ating selebrasyon ng Pasko. And we can only say that Christ is our focus. Masasabi lamang natin na ang Panginoong Kristo ang sentro ng ating Pasko if we will do, kung gagawin natin, kung ano ang inuutos ng Diyos na dapat gawin natin. Okay? Kaya nga, huwag tayong hihiwalay sa programa ng ating simbahan. Kaya nga binanggit ng ating pastor yung program ng ating church for this whole December para buong family ay magkakasama na dito sa church magse-celebrate ng Pasko. Kaya nga, andyan yung tatay sa simbahan, andyan yung nanay, andyan yung mga anak. Kung ikaw high schooler, huwag kang hihiwalay sa plano na yan. Huwag kang hihiwalay sa programa na yan. Kung hihiwalay ka, sino ngayon ang magiging focus ng iyong Pasko? Di ba? Sino ngayon ang magiging sentro ng iyong Pasko? Ang Panginoong Kristo ba ang magiging focus mo ngayong Pasko? Ang Panginoong Kristo ang pinakarason kung bakit tayo merong Pasko. O ngayon, bakit hihiwalay ka sa Panginoong Kristo sa iyong pag-celebrate ng iyong Pasko? Diba? John chapter 3, in verse number 17. Sabi ng Bible, for God sent not His Son into the world to condemn the world, okay, but that the world through Him might be saved. Okay?
Kaya nga po bumaba again ang Panginoon Kristo dito sa lupang ito. For what? That the world through Him, through the Lord Jesus Christ, might be saved. Okay? O kaya nga, mga schoolers, sino ang sentro ng iyong Pasko? Nauunawaan ba talaga natin bakit merong Christmas? Bakit merong Pasko? At dahil merong Pasko ay dahil merong Panginoong Kristo na binigay ang kanyang buhay para sa atin to save us from our sins. Naintindihan ba natin na bumaba ang Panginoong Kristo para sa ating kaligtasan? Diba? Para sa ating kaligtasan. O kaya nga, ganun rin naman tayo. Huwag tayong hihiwalay sa programa ng ating church. Huwag tayong hihiwalay sa programa ng ating simbahan. Okay? Kundi dapat makita that our main focus, that the center of our celebration this Christmas, okay, yung laman ng ating plano kung paano natin isi-celebrate ang Pasko ay walang iba. Ang pangunahin ay is no other than the Lord Jesus Christ. Okay? Is no other than the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ko nga sa inyo kanina, mga schoolers, dalhin nyo ang inyong pamilya dito sa simbahan. Dalhin nyo ang inyong family members dito sa church. Kung ikaw high schooler, hindi mo pa nakakasama ang iyong pamilya dito sa simbahan, ngayong Christmas, ang pinakamagandang pagkakataon mo na para dalhin ang iyong family dito sa church. Okay? Panalangin, maganda na ipanalangin mo na hindi matatapos yung taon ng 2025 na hindi mo madadala yung mga kapamilya mo dito sa simbahan. Dito ninyo isi-celebrate ang Christmas ninyo sa simbahan. Diba? Kaya nga meron tayong soul winning. Diba? We bring others to Christ. We tell them that we have this Christmas season. Maganda na isi-celebrate natin ating Christmas season na merong Panginoong Jesucristo. Diba? Alam niyo, napakaganda nga na mag-soul winning ngayong Christmas. Diba? Mas madaling mag-approach sa tao. Bakit na ano ang isi-share natin? Ang Panginoong Jesucristo. The reason why we have Christmas. Diba? Kaya nga yan ang pinakamagandang gawin natin. Mga scholars, dalhin ninyo ang inyong family dito sa simbahan. Dito natin i-celebrate ang Christmas. Again, sabi ko kanina, ito ang pinaghahandaan ng tao. Ito ang pinaka-excited tawag dito, ng mga tao, kung saan excited ang mga tao. Bakit? Christmas. Diba? Maraming handaan. Merong regalo. Pero, alam nyo ba, mga high schoolers, ang pinakamaganda na isipin natin kung bakit natin dadalhin yung ating family members dito sa church, hindi lang ating pamilya. Mga high schoolers, yung mga kaibigan ninyo, mga classmates ninyo, nag-soul winning tayo, iimbitahan natin dito sa simbahan. Why? Because we are to tell them that we have this Christmas season because of the Lord Jesus Christ, and for them to receive the greatest gift na ino-offer ng Diyos, and that is no other than the gift of everlasting life. The gift of eternal life. Di ba? Lahat tayo gusto natin po na regalo ngayong Christmas. Di ba? Yan ngayon pinaka nasa isip natin eh. Di ba? Yung may matanggap tayo na regalo. Pero tandaan natin, pag makatanggap ka ng ngayong Christmas ng regalo, katulad ninyo mga schoolers, ano ba ang mga gusto ninyo mga regalo? Di ba? Kung ano-ano. Pero syempre, pag natanggap mo yan, maluluma rin yan. Di ba? Maluluma yan. Masisira yan habang tumatagal. Mawawala rin yan. Pero hindi ba ninyo iniisip na kapag nakapagdala kayo ng tao dito sa church, nakapagdala kayo ng bisita dito sa ating simbahan, or lalo na inyong pamilya, nadala ninyo dito sa simbahan, nakakilala sa Panginoon Kristo, meron silang matatanggap na regalo na kailanman hindi masisira. Kailanman hindi mawawala. Di ba? Kailanman hindi maluluma. And that is no other than the gift na meron mula sa Panginoon Kristo. The gift of everlasting life. The gift of eternal life. Kaya nga,
Again, the very focus of our plans this Christmas is no other than the Lord Jesus Christ. Dapat ang Panginoon Kristo ang laman ng mga plano natin sa lahat ng mga gagawin natin ngayong Pasko. Wag na wag mong aalisin ang Panginoon Kristo. Wag na wag mong aalisin ang Panginoon Kristo bagkus napakaganda na maibahagi pa natin ito sa iba. Hebrews chapter 7 in verse number 25. 25. Yan. 25. Sabi ng Bible, wherefore, He is able also to save them. Kaya ang Panginoon, meron ng Panginoon Kristo for our salvation to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Diba? Kaya nga, Christ focused Himself for us. Christ focused Himself for us. Alam niyo po ba na ang nag-focus ang Panginoong Kristo para sa atin, para sa ating kaligtasan, para sa ating ikaliligtas. Kaya nga, nag-focus ang Panginoong Kristo para sa ating kaligtasan. That's why we must also focus our plans for Him. O kaya nga, tayo rin naman, magpaplano tayo ngayon, at dapat ang sentro ng ating plano ay wala rin namang iba kundi dapat ang Panginoon Kristo. Okay? Wala na iba kundi ang Panginoon Kristo. O kaya nga, isi-celebrate natin ang Pasko natin na ang nakikita, ang naitataas unang-una is no other than the Lord Jesus Christ. 1 John chapter 4 in verse number 14, ay sabi ng Bible, and we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Okay? Kaya nga, Jesus alone must be our center this Christmas. Jesus alone must be our point of concentration of our celebration this Christmas season. Dapat sa Panginoon Kristo lamang tayo nakatuon. Sa Panginoon tayo nakakonsentrate sa lahat ng ating ginagawa. Huwag kang hihiwalay. O high schoolers, o sinabi ng inyong mga magulang na dito tayo mag-celebrate ng ating Pasko sa simbahan, huwag kang hihiwalay. Huwag kang gagawa ng ibang plano. Aside sa plano na meron tayo dito sa ating simbahan. Okay? Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, kung hiwalay ka, sino ngayon ang magiging focus ng iyong Pasko? Paano mo isi-celebrate ang Pasko? Alam nyo ba kung bakit karamihan ng mga young people, mga high schoolers, ay humihiwalay sa church sa pag-celebrate ng Christmas? Kasi may ibang ginagawa. May ibang klase ng selebrasyon. Paano i-celebrate ng mundo ang Pasko? Diba? Kung saan-saan pupunta, mamamasya, aalis. Tayo mga Kristiyano, kung papasyal ka, aalis ka, paano na ngayon yung ministry mo? Paano na ngayon yung mga gagawin mo para sa Panginoon? Diba? Kaya nga maraming Kristiyano na bibiktima, nagre-relax sa ministry at nagiging busy sa mundo. Diba? Baliktad. Imbis na maging busy tayo sa ating mga ministries, busy tayo sa mga ginagawa natin para sa Panginoon, nagre-relax ngayon sa ministry. Malamig na nga ang panahon, pati ikaw nanlalamig na rin. Di ba? Imbis na dapat mas busy tayo sa ating mga ministry at wala tayong time sa sanlibutan na yan. Di ba? Dapat hindi na natin gagayahin kung paano po i-celebrate ng sanlibutan ang Pasko. Di ba? Mamamasyal, aalis, pupunta kung saan-saan. Sabi ko nga, paano na ngayon yung ministry mo? Paano na yung ginagawa mo para sa Panginoon? Diba? Sabi nga natin, Pastor, mas maganda na kung pupunta rin lang tayo sa mga relatives natin, why not sila ang papuntahin natin? Ang napakaganda, sabi ko nga po sa inyo dito, makakakilala pa sila sa Panginoon Kristo.
Di ba? Madadala mo pa sila dito sa church. Oh. Ganun i-celebrate ng sanlibutan ang mundo. Kung saan-saan magpupunta. Di ba? O, paano pa i-celebrate ng sanlibutan ang mundo? Inuman. Di ba? Kung ano-anong bisyo. O, kaya nga mga high schoolers, o, hihiwalay kayo sa inyong family sa pag-celebrate ng Christmas na nandito sa simbahan at mas gugustuhin ninyo na sumama sa mga barkada ninyo na walang Diyos, na ano ang gagawin? Bisyo. O, inuman, ganyan nila i-celebrate ang Pasko. Mas gusto ninyo na sumama sa mga ganyan mga tao kaysa i-celebrate ninyo ang Pasko na nandito sa simbahan. Pag nag-inuman kayo, syempre hindi ang Panginoon ang masaya. Ang diablo ang masaya. Pag nalasing kayo kung ano-anong gagawin ninyo, di ba? Paano mo sinelebrate ang Pasko? Di ba? Paano mo sinelebrate niya ang Pasko? Hindi nakikita ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Or kung ano-ano pang gawain. Kung ano-ano pang kung saan nagfo-focus ang mga tao ngayong Christmas season dahil hindi nga alam kung sino ba dapat ang sentro, ang focus ngayong Pasko. Di ba? Kaya nga po tayo bilang mga anak ng Diyos, mga schoolers, alam natin sino ang dapat sentro ng pag-celebrate natin ng Pasko. Yan, gagawa ka ngayon ng plano na dapat ang Panginoong Kristo pa rin ang focus ng mga plano natin. Okay? Kaya nga meron tayong Christmas again. It is because of the Lord Jesus Christ. Kaya nga wag na wag nating babaguhin yan. Wag na wag po nating aalisin yan. Okay? Mag-stick tayo sa kung ano ang rason kung bakit meron tayong Christmas. Okay? Again, kaya tayo merong Christmas because of the Lord Jesus Christ. Christ focused Himself for us. Ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili for our salvation. Kaya ngayon, nakita natin ganyan ang ginawa ng Panginoon Kristo. Tayo ang pinagtuunan niya ng pansin. Kaya meron tayong Christmas. Kaya nga, iyan rin naman yung gagawin natin. Okay? We must also focus our plans for Him. Kaya nga, gagawa rin naman tayo ng plano ngayon na dapat nakafocus, nakatuon lamang. Ang sentro, wala nang iba kundi ang Panginoon Kristo. Okay? Kaya nga mga schoolers, again, my question this morning, who is your focus this Christmas? Diba? Who is your focus this Christmas? Magpaplano ka ngayon. Oh. Naintindihan mo na ang Panginoon Kristo dapat ang focus mo? Dapat ilagay mo sa unahan ang Panginoon Kristo sa pag-celebrate na ating Pasko. Okay? Kaya nga, our focus, before, during, and after Christmas season is no other than the Lord Jesus Christ. Okay? Bago pa magpasko, katulad ngayon, at habang selebrasyon natin ng Pasko, at pagtapos ng selebrasyon natin ng Pasko, ang focus pa rin natin, ang sentro pa rin natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ay wala nang iba kundi the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya nga, mga schoolers, again, wag tayong hihiwalay. Mga young people, wag tayong hihiwalay sa program ng ating church, sa plano ng ating church, kundi our focus, okay, in our plans this Christmas season is no other than the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya nga napakaganda na wag tayong hihiwalay sa church. Wag tayong hihiwalay sa simbahan. Kung gagawa ka man ng plano mo, sikapin mo na hindi masasagasaan at hindi makakaligtaan ang Panginoong Jesucristo sa mga plano mo na yan. Tandaan natin, kaya po tayo merong Christmas dahil sa Panginoong Jesucristo. Kaya sa pag-celebrate natin ng Pasko, wala pa rin po dapat nakikita, wala pa rin dapat unang-unang maitataas, kundi ang Panginoong Jesucristo. Huwag nating babaguhin Huwag nating babaguhin yan. Huwag nating aalisin yan. Okay? Kaya nga, mga high schoolers, nasa sa inyo na yan. Kung ano ang pipiliin ninyo. Sino ang gusto ninyo na kasama ngayong Christmas sa pag-celebrate ninyo ngayong Pasko. Okay? Pero kung ako sa inyo, since tayo ay mga anak ng Diyos, huwag nating
ibahin natin yung celebration natin ng Pasko sa sanlibutan. Kung sila, inuman ang mga ginagawa nila, dito sa church, napakaganda na dito nga tayo nag-celebrate na ating Pasko. May handaan rin naman tayo dito. O may kainan rin naman tayo dito. Ang maganda dito, hindi tayo nalalasing. O, di ba? Tapos kung ano-anong ginagawa. O, pagtapos malasing, paluan na ng bote sa ulo. O, di ba? Anong klaseng Christmas yun? Masaya po ba yun? O, kung saan-saan magpupunta. Mamaya, nasabugan ka pa dyan ng paputok. O, bawas yung daliri mo. Di ba? Anong klaseng Christmas yun? Matutuwa ka ba pag ganun? Or mga young people, magsi-celebrate ng Pasko with you. Di ba? Kung sino man yung gusto mo nakasama sa pag-celebrate ng iyong Pasko. Kaya humihiwalay ka sa pamilya mo. Di ba? Kasi may iba kang gustong samahan sa pag-celebrate ng Pasko. Pero ang ending pa rin yan ay sino ang naging focus? Di ba? Maaaring naging masaya ka pero hindi naman masaya ang Panginoon. Diba? In which pinag-uusapan po natin, kaya nga merong Pasko is no other than the Lord Jesus Christ. Kaya nga sa pag-celebrate natin, ang unang-unang dapat maging masaya is walang iba kundi ang Panginoon Kristo. At naniniwala po ko na kapag masaya ang Panginoon Kristo, dapat tayo mga bilang isang anak ng Diyos, masaya rin tayo sa pag-celebrate ng ating Pasko. Okay? Kaya nga mga schoolers, again, who is your focus in your plans this Christmas season? Ganon din po sa mga lahat ng mga members na nakikinig. Okay? Again, the theme of our church this month is yung whole family natin ay nandito sa church na nakafocus sa Panginoon Kristo. Magsi-celebrate ng Christmas na nandito sa church. Okay? With the church. Kaya nga, again, make a plan. Gagawa man tayo ng plano natin, pero dapat wag hiwalay. Okay? Sa plano, sa programa ng ating simbahan, okay, na ang focus is no other than the Lord Jesus Christ. Okay? O kaya nga mga high schoolers, sabi ko nga sa inyo, this season is the best time at mas madali nga actually na mag-soul winning tayo, magdala tayo ng mga bisita dito sa church. Sabi ko nga, ang pinakamaganda dito ay hindi lang madala natin sila sa church, kundi yung meron silang matanggap na isang regalo na hindi kailanman masisira, hindi mababayaran ng kung ano-ano mang bagay. At that is the greatest gift na matatanggap nila pag nakilala nila ang Panginoon Kristo ay meron silang gift of eternal life. Okay? Kaya nga mga schoolers, ngayon, ano ngayon ang plano mo? Diba? Ngayong December. May mga Christmas fellowship rin kayo, party kayo, or kung ano-anong gagawin ninyo sa party na yan. Pero dahil alam mong Kristiyano ka, baka mamaya may sayawan dyan, may mga outfit na ipapasuot sa inyo na hindi naman labag naman sa standard na ating church. Di ba? Ngayon naririnig mo anong focus na yung Christmas, dapat siguraduhin mo na dapat hindi tayo makikisabay sa selebrasyon ng sanlibutan ito. Okay? Again, our main focus this Christmas is no other than the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya nga, napakaganda na wag nating mas lalo tayong maging busy sa ating ministries, in our soul winning, sa pagdadala ng tao dito sa church ngayong Christmas season. Okay? That is the very reason kung bakit po tayo merong Christmas. Kung bakit po tayo merong Pasko. Okay? So I hope naging maliwanag po yan sa inyo ang amin po na-share sa umaga pong ito. And I hope na kami po ay naging blessing and sa inyo po mga naka-live sa ating programa sa umaga pong ito. Ay, Sir Mark, baka merong mga comments dyan na natin. O kayo mga scholars dito, since wala naman naka-join sa Google Meet ninyo, and i-share ninyo yung inyo natutunan sa umaga ito. Meron ba mga dyan, Sir Mark? Wala. May mga naidagdag ba na viewers natin dyan? Ayan, si Ma'am Rowelyn. At sino yung nasa baba? Si Ma'am Beth. Ayan, si Ma'am Beth. Good morning po, Ma'am. Si Ma'am Mercy. Si Sir Salvador. Ayan, si John Emmanuel. Ayan, nakikinig ko din si Ma'am John Emmanuel. Ma'am Julian Buliago.
Yan si Sir Jose. Sister Krisha. Sino yun? Sir Freddy. Yan, good morning po, sir. Si Ma'am Lina. Good morning po, Ma'am Lina. At kila Auntie Raquel. Si Ma'am Julie. Ayan. Ayun, yan ang sinasabi ko sa iyo. Good morning po, Ma'am Julie. Ayan. Sir Dylan. Ayan, Sir Dylan Blake. Good morning, sir. Sir Gilbert. Ayan. Ayan, nakita nyo po. Binanggit rin pala ng ating pastor sa comment yung theme this month. Ayan, commit our family first. This Christmas. Ayan. Okay. Sige, mauna ka na pong. Ano yung natutunan ninyo mula sa ating devotion? At ano yung commitment ninyo para sa Panginoon? Ang natutunan ko po ay dapat po ang focus po natin ngayong Christmas ay ang Diyos. At kasi ang dahilan po ng Christmas walang iba kundi ang Diyos. At ang Christmas po ay para po iligtas po tayo sa impyerno. At ang sentro po dapat ng ating plano ay ang Diyos. At ang aking plano po ngayong Christmas ay yung mga klasiko po na naisama po nila yung family nila dito. Ma-invite ko po. At ang aking commitment po ay makapagdala po ng family ngayong Christmas. Yun. Amen. Morning po sa ating lahat. Antay mo si ano lang ni Sam. Sige. Morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay dapat ang Diyos ang sentro ng ating Pasko at dapat ang Diyos ang dapat ang Diyos ang laman ng ating plano at ang plano ko naman po ay madala ko po dito yung lolo ko po dito. Good morning po. Natutunan ko po ngayong umaga ay dapat po gumawa po tayo ng plano sa Christmas na ang sentro po ng plano natin ay ang Diyos at wag po tayong iwalay sa Diyos ngayong Christmas at wag po tayong makikisama sa mundo at wag po natin gagayahin ang pag-celebrate ng mundo sa Christmas. Dapat dapat hindi po tayo susunod sa gusto ng mundo na gagawin natin ngayong Christmas at ang goal ko po ay makasama po yung mga kaklase ko dito sa Sunday. Yun lang. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang natutunan ko po is dapat pasikis ang center ng pag-celebrate po natin ng Pasko at dapat maging busy po tayo sa ministry po natin at hindi po sa kamundahan. And ang goal ko po this Christmas is buong family po kaming mag-celebrate ng Pasko dito sa church at madala ko rin po yung mga klase ko. Yun lang po. Good morning po sa ating lahat. Yung natutunan ko po this morning is dapat si Kristo po yung center natin sa Pasko and dapat din po hindi po tayo dapat makikisabay sa mundo kung paano po sila mag-celebrate sa Christmas and yung plano ko po is makasama ko po yung buong family ko po na mag-celebrate sa Pasko dito sa church. Morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay dapat we have to understand who must be the center of our Christmas at Christmas show us that if there is no Christ, there is no Christmas. And our Lord Jesus Christ must be our focus on Christmas. And God must be the center of our Christmas at dapat po ang kasama po natin ngayong Christmas ay ang ating pamilya, hindi po ang ating mga kaibigan. Yun lang po.
Yun. Okay, maraming salamat. And katulad ng binanggit po na ating pastor, okay, every Sunday ay meron tayong program. Okay, by family, meron pong magpe-present. Okay? And sabi nga nating pastor, ang maganda na gawin natin ay makapag-invite po tayo ng buong family. Mga family na first-time visitor and madala natin dito sa church. Okay? Kaya nga, napakaganda may programa ang ating simbahan. Okay? May programa ang ating simbahan, kaya maganda mag-involve tayo sa programa. Okay? Again, wag tayong hihiwalay. Okay? Wag po tayong gagawa ng plano na hiwalay sa programa ng ating church. Okay? Meron tayong Christmas fellowship as a church. Sa 14 kasi ay sa mga interns and cadets. Okay? Pero sabi nga ni pastor, magbubunutan na rin diyan. Okay? For exchange gift, ha? Yeah. Next Sunday, tama, next Sunday, 14. Okay, kasi dahil sa 21, yan po yung church Christmas fellowship natin. Okay? Exchange gift tayo. Okay? And then sa 30, yan rin yung church sport fest natin. Kaya nga napaganda may program ang ating church. Okay? May plano po ang ating simbahan. Okay? Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kung gagawa po kayo ng mga plano, baka iba sa inyo wala pang December na mamaalam na. Wala ako sa December. Pupunta ako dito kung saan-saan. Dito ako mag-celebrate ng Pasko ko. Di ba? Mas maganda dito tayo sa simbahan. Sabi nga nating pastor, sino mas gusto mo? Yung mga anak ng Diyos or yung hindi anak ng Diyos? Di ba? Sabi ko nga po sa inyo, pag hindi anak ng Diyos ang kasama natin, ninyo, sa pag-celebrate ng Pasko, paano magiging maayos sa celebration mo ng Pasko? Hindi naman ang Panginoon Kristo ang point ng inyong celebration. Okay? Kaya nga ganun rin po tayo. Okay? Ganun po tayo. Since tayo po ay nakarinig nito, nakaunhawa ng salita ng Diyos, narinig po natin mula sa ating pastor na ngayong Christmas, buong family ay dapat nandito sa church. Yan, sikapin po natin na gawin po natin yan. Okay? Gawin po natin yan. Okay? So, Sir Mark, wala na ba na idagdag dyan ng mga viewers natin sa umagang ito? Ha? Wala naman na. Pinabati na natin lahat. Okay, so maraming salamat po sa inyo pong paikinig yan sa umaga pong ito. Yan, ingat po kayo sa buong maghapon. And again, mga schoolers, since may klase kayo, may mga pasok kayo, yan, sikapin ninyo na hindi kayo uuwi after class ninyo na ngayong araw ay wala mo lang kayong nashiran, na soul winning, and na-invite dito sa ating simbahan. Okay? Na-invite. At ganoon din po sa mga magtatrabaho. Yan, ingat po kayo and same. Pag-share po kayo ng Word of God muna. Okay? So, sige po. Diyan po nagtatapos ang ating devotion sa umaga pong ito. Naniniwala po kami na kami po ay naging blessing sa inyo. Yan sa umaga pong ito. Okay? So, sa Wednesday rin po pala, bukas ay ating midweek service. So, yan, huwag niyo pong kalimutan na mag-attend. Okay? Sige po, tayo po ay magwawakas sa panalangin. Okay? Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa natapos naming devotion. Salamat po sa maayos po na ipahinga na ipinagkalob niyo po sa amin sa buong magdamag. Thank you po, O God, sa pag-iingat po ninyo. And salamat po sa muli ninyong pag-gising po sa amin. Salamat po sa kalakasan na ipinagkalob po ninyo. At ingatan niyo po ang bawat isa sa lahat po namin mga gagawin, Panginoon. At pagpalain po ninyo yung aming napag-usapan sa umaga pong ito. At ang team ng aming simbahan, Panginoon, na buong family ay sa simbahan mag-celebrate ng Christmas po, Panginoon. Nadalangin ko po na lalo na itong mga schoolers ay hindi hihiwalay sa church, hindi po hihiwalay sa plano ng simbahan po, Panginoon. Hindi, kayo po ang pinaka-focus, ang sentro sa celebration po namin ngayong Pasko. Muli, pagpalain niyo po ang buong maghapon, Panginoon. Meron po mga soul win, Panginoon, at ma-invite para po sa aming pong pananambahan sa araw po ng bukas at sa Sunday po, Panginoon. Muli, humingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran
sa lahat po namin pong pagkukulang at pagkakasala po sa inyo. At ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Thank you Maraming po. salamat po and God bless po sa bawat Maraming isa po sa salamat. inyo.
bells of heaven, there is joy today for a soul returning from the wild. See, the Father meets him out upon the way, welcoming his weary wandering child. Glory, glory, how the angels sing. Glory, glory, how the loud harps ring. 'Tis the ransomed army like a mighty sea, pealing forth the anthem of the free. Ring the bells of heaven, there is joy today For a wanderer now is reconciled. Yes, the soul is rescued from his sinful way, and is born a new and ransomed child. Glory, glory, how the angels sing. Glory, glory, how the loud harps ring. 'Tis the ransomed army like a mighty sea, pealing forth the anthem of the free. Ring the bells of heaven, spread the feast today. Angels swell the glad triumphant strain. Tell the joyful tidings, bear it far away, for a precious soul is born again. Glory, glory, how the angels sing. Glory, glory, how the loud harps ring. 'Tis the ransomed army, Like a mighty sea, a mighty sea, forth